Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Samahan niyo po ko ngayon sa pagbubulay-bulay para sa ating midweek encounter with God. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos Ama, kami po ay nagpupuri at lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami nagsama-sama sa pamamagitan ng online midweek encounter with you upang kami magbulay-bulay at magpanalanginan. Hiniling po namin na linisin mo kami sa mga maling bagay na aming nagawa upang kami karapat-dapat na tumanggap at makinig sa iyong mabuting balita na iyong ipapahayag sa amin sa araw na ito. Ipuin niyo po at buksan ang aming mga puso't isipan upang aming matanggap ang mga nais mong iparating na biyaya sa araw na ito. Saan man pong dako ng mundo makarating ang mensaheng ito, gamitin niyo po ito upang maging pagpapala sa aking mga kapatid. Kayo po, aming Diyos, ang aming itinataas at pinapupurihan sa online na gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ang ating topic sa hapong ito ay sisimulan ko po sa isang tanong. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pakikipaglabang espiritual? May dalawang pangunahing pagkakamali sa pagkaintindi ng mga Kristiyano tungkol sa pakikipaglabang espiritual. Ang iba ay sinisisi ang bawat kasalanang nagagawa at bawat problemang dumarating sa buhay sa mga demonyo, kaya't lagi sila nagpapalayas ng demonyo. Ang iba naman ay lubusang pinagwawalang bahala ang pakikipaglabang espiritual. At ang katunayang sinasabi ng Biblia na ang ating pakikipagtunggali ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong naghahari sa himpapawid. Ang susi para sa matagumpay na pakikipaglabang espiritual ay ating pag-uusapan sa araw na ito, kung ano ang itinuturo ng Diyos tungkol dito sa Biblia. May mga pagkakataon na si Jesus ay nagpapalayas ng demonyo at mayroon din namang pagkakataon na pinagagaling niya ang mga tao na hindi binabanggit ang tungkol sa demonyo. Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 6, inatasan ang mga Kristiyano na nalabanan ang kanilang mga sariling kasalanan. At gayon din, sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talata 10 hanggang 18, nalabanan din naman ang demonyo. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, talata 10 hanggang 12, sinabi niya, "Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid." Si Arkanghel Miguel ang isang halimbawa ng nilalang na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ay nabanggit sa aklat ni Judas, Kabanata 9. Si Miguel na marahil ang pinakamakapangyarihan sa mga anghel ng Diyos. Gayunman, hindi niya pinagwikaan si Satanas sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa halip, ay kanyang sinabi dito, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Sinasabi sa aklat ng pahayag, Kabanata 12, talata 7 hanggang 8, na sa katapusan ng sanglibutan, si Satanas ay matatalo ni Arkanghel Miguel. Gayunman, sa pakikipagtalo niya kay Satanas, kinastigo ni Miguel si Satanas sa pangalan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng ating kaugnayan kay Hesukristo, tayo mga Kristiyano ay may kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanya mga demonyo. Dahil lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon tayo ng karapatan at kapangyarihan na pagsabihan at labanan si Satanas. Inilalarawan sa sulat sa mga taga-Epeso, Kabanata 6, talata 13 hanggang 18, ang baluting espiritual na ibinigay sa atin ng Diyos.
Dapat tayong maging matatag sa pamamagitan ng bigkis ng katotohanan sa ating baywang. May suot na baluti ng katuwiran at ebanghelyo ng kapayapaan. May kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin. Ano ang kinakatawan ng mga espiritual na armas na ito sa ating pakikipaglabang espiritual? Dapat tayong magsalita ng katotohanan laban sa mga kasinungalingan ni Satanas. Dapat tayong magtiwala sa katotohanan na tayo ay ginawang katwiran ng Diyos dahil sa pagpapakasakit ni Kristo para sa atin. Dapat nating ipahayag ang ebanghelyo kahit na gaano kahigpit ang ating nararanasang pag-uusig. Huwag tayong mag-aalinlangan sa ating pananampalataya sa Diyos kahit gaano kalakas ang pag-atake sa atin. Ang ating pananggalang ay ang kasiguruhan ng ating kaligtasan na walang sino man at anuman ang makakaagaw. Ang ating sandatang panlaban, ang salita ng Diyos, hindi ang ating sariling mga kuro-kuro o damdamin. Dapat nating sundin ang halimbawang ibinigay sa atin ni Jesus na ang espiritual na pagtatagumpay ay maaaring maganap sa pamamagitan ng panalangin. Si Jesus ang ating tunay na halimbawa sa pakikipaglabang espiritual. Mababasa natin sa Mateo Kabanata 4, talata 1 hanggang 11 kung paano niya tinalo ang pag-atake ni Satanas nang siya ay tuksuhin nito sa ilang. Ang bawat panunukso ni Satanas ay sinagot ni Jesus ng nasusulat. Pinakita ni Jesus na ang buhay na salita ng Diyos ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa mga tukso ng kaaway. Kung si Jesus mismo ay ginamit ang salita ng Diyos para labanan ng demonyo, kailangan ba nating gumamit ng iba pa? Ang isang halimbawa kung papaano tayo hindi dapat na sumagupa sa hukbong espiritual ay ang kwento ng 7 mga anak na lalaki ni Esiba na mababasa sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 11, talata 13 hanggang 16. May ilang Hudyo roon na pagala-gala at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga inaalihan ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito, ang 7 anak na lalaki ng isang pinakapunong saserdoteng Hudyo na ang pangalay is Siba. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ang mga Hudyo ay natalo nito at pinahirapang mabuti, kaya hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Ang 7 anak na lalaki ni Esiba ay ginamit lamang ang pangalan ni Jesus. Ngunit hindi iyon sapat. Wala silang relasyon kay Jesus at dahil dito, ang kanilang mga salita ay walang bisa at kapangyarihan. Ang 7 anak na lalaki ni Esiba ay umasa sa kanilang sariling kaparaanan. Hindi sila umasa kay Jesus na kanilang Panginoon at tagapagligtas. At hindi nila ginamit ang salita ng Diyos sa kanilang espiritual na pakikipaglaban. Dahil dito, sila ay tumanggap ng kahiyahiyang pagkatalo. Sana ay matuto tayo sa kanilang karanasan at gawin natin ang pakikipaglabang espiritual ayon sa itinuturo ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, narito ang mga susi upang tayo magtagumpay sa pakikipaglabang espiritual. Una, dapat tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa ating sariling kakayahan. Pangalawa, sawayin natin ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, lagi nating isuot ang baluting mula sa Diyos. Pang-apat, labanan natin ang demonyo sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. At sa huli, dapat nating tandaan na hindi lahat ang demonyo ang laging responsable sa lahat ng masamang nangyayari sa ating mga buhay. Timbangin natin kung ito'y gawa ng demonyo o sarili nating kagagawan.
Hindi lahat ng kasalanan o problema ay demonyo ang dapat pagsabihan at kastiguhin. Baka tayo mismo ang may kagagawan ng ating mga problemang kinakaharap at hindi ang demonyo. Kaya't nararapat din lamang na kastiguhin natin ang ating sarili. Maging pagpapala po sa atin ang mga mabuting balita na ating narinig sa hapon na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to fade, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul that captured by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus.